Tataka kayo, bakit ako may ganito? Kasi tinutuloy ko na naman yung ginagawa ko dito sa may labas. Kasi nga, natanggal natin yung mga pasobra na ground. Mamaya pala, may laro tayo. Para makapaglaro tayo 7 to 10. Nabayad na yung court, actually book na. Medyo maulan. Sana malaruan natin yung court mamaya. So yun, tatapusin lang natin yun. Siguro, kaya ko namang gawin yun. Kaya ginagawa ko na. Sobrang tumigas na yung ground na nilagay. Although mahirap siya, pero kaya ko namang gawin. Tsatsagain mo lang din talaga. I-check din natin sa weather. Ngayon kakain muna tayo. Pwede na itali yung buhok ko eh. Tapos may pinapabenta pala sa akin yung pinsan. Dalawang sapatos. Isang J1 high. Ano ba isa? Parehas J1 ata yun. Isang low tapos isang high. Pinapabenta niya sa akin ng 8.5 dalawa. With max lahat yun. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nung ano na yun eh. J1 na yun eh. Basta dalawang klase yun. Patungan ko 1K para pag may tumawad, bawasan ko 500. Mahirap kasi ibenta na yung mga ganun. Size 10 ata yun. Sa size ka na lang talaga may laban dun dahil nasa ano siya, size 9, size 10. Tama lang para sa mga Pinoy. Benta natin yun. Sana mabenta natin para may pera tayo. Ang kalaro pala natin mamaya yung mga matagal ko ng kalaro. Yung teacher ko. So yun, kakatapos lang natin doon. Tuloy na lang natin siya bukas. Medyo makulimlim ngayon. Sana wag umulan mamaya ang oras natin sa alam mo na. Medyo nababasa kasi yung court kapag malakas ang ulan. Siyempre, madulas. Ngayon, tatawagan natin yung guard para papasukin niya yung mga bisita natin. Hello, good afternoon. Ito, meron kaming basketball court reservation, ma'am. 10, pakipapasok yung mga bisita ko, ha? Okay, sige. Salamat. Karoon ako ng initiative pagdating sa mga ganyan. So, maingat naman tayo pagdating sa ganun para at least walang hassle, walang problema, hindi mahihirapan yung mga papasok dito sa atin. Siguro story time lang. Yung mga kalaro natin mamaya, mga matatanda na yun, siguro mga 25 and above. So, ano ko sila nakilala? Actually, yung kasama natin maglaro mamaya is prof ko. Yung prof ko na yun, parang 3 beses ko na ata siya naging prof sa mga accounting subject, particularly cost accounting. Parang isang beses, parang ang nangyari nun ay sumali ako ng intram sa school, right? So, syempre, pag mga intrams na ganyan, kailangan nyo mag-practice. Gawa ng, syempre, first time nyo lang magkakakampi. Para, di ba, pagpasensya nyo ng dumi ng damit ko. Di ba, natural kapag may intrams, syempre, lalaro kayo para magkaroon ng kahit papanong chemistry, magkaalaman ng laro, di ba? Raran kayo ng ibang place, di ba? Pampakondisyon ng konti, stamina, and whatsoever. Sumali ako doon, and then, first year ko yun na maglaro sa intrams. I think that was last year. So, ali ako. And then, isang araw, nung malapit nang dumating yung opening, malapit na mag-opening, parang nagkakaayaan sila na matagal na, siguro mga 2 araw, 3 araw na sila nagkakaayaan na, oh, may laro daw parang ganyan. So, ako naman, nagtatanong ako sa kanila, sabi ko, saan talaga ba? Sige, laro ako, ganun. So, sa ganito daw, ganyan. Eh di, no, after class, nagtatanong ako sa kanila kung tuloy ba yung laro. Hindi daw tuloy kasi medyo wala daw court, ganun. Yung pala, mema lang. Gusto lang nilang marinig ng buong klase kasi sa classroom namin yung pinag-uusapan eh. Yung mga ganun na mga usap-usapin, gusto lang nilang marinig na ganito sa intram sila, ganun. So, basically parang mema lang, di ba? Nagkataon, meron silang naimbita na alumni ng San Beda. Parang nakakahiya naman kung halimbawa hindi matutuloy kasi nag-invite pa sila ng alumni, may ibang mga varsity rin silang na from same department namin. Kaya nila na-invite varsity. So sabi ko, sayang naman, kakako, ganyan. So pati yung prof ko na yun, kasama siya. So ayun nga, since ako yung sumalo, ako yung nag-asikaso ng court, palang matuloy yung laro. So, punta agad ako sa clubhouse, inalam ko kung paano magpa-reserve, magkano yung bayad. So, yun. Basically, natuloy yung laro. Walang iba. Sino nagligtas doon? Ako. Walang iba. Di ba? Tapos, yung mga sumunod na, parang nagsabi sa akin yung teacher ko, kano pagpa-reserve dyan, ganito. So, sige, pwede bang reserve mo kami, tas hugutin na din kita. Laro ka na rin sa amin, kasama ko yung mga katrabaho niya nga, di ba? Kasi meron 9 to 5, tapos yung pagtuturo niya sa school namin is parang part-time lang niya. So, yun yung mga nakakalaro namin, yung mga ka-office mate niya, mga dati niyang katrabaho, mga kaibigan niya. Kaya doon kami nag-umpisa. Una, konti-konti lang, mga 10 lang kami, minsan 8 lang, minsan 12 lang, 13, hanggang sa, yun, padami na ng padami. Parang nitong nakakaraang 6 months, parang
15 na kami pataas paragi. So ako nag-iimbita rin ako ng mga tropa ko sa iba't ibang lugar, sa mga ano ko din, mga marurunong din na ayos paglaro din. So yun, hanggang sa dumami na, may isang beses nga umabot kami 25 eh. Yun yung pinaka-istorya kung bakit ako nakapagbuo. Paano ko nabuo yung parang small community na nandyan. Naglalaro dyan every week, minsan twice a week. So yun. Medyo maulan ngayon dito, medyo naambon-ambon. It's currently 6:30 na ng gabi. Pero dilim ang liwanag pa rin eh. Sana hindi sobrang lakas ng ulan. Umulan eh, no? Mamaya ako magpapaulan. Baka hindi pa kompleto. Dito na mga player natin. Hindi ko alam, hindi ko kilala sino itong mga to. Boys, basta, nakalaro ka? Siraan na naman. Buti nakapunta kayo kahit mo. Tagal ng tropa. Ewan ko kung susunod yung tropa. Galing siya Cavite. Lakas ng mga player. Idol. Ingat. Salamat kuya. Ingat po. Pahinga muna. 5 minutes. Ito ang mabola. Kusing pa siya. Bakit pwede mong burat ng tubig? Pa kayo, hanggang 10 pa yan. Anong oras na ba? 9:30. Yo, uuwi na tayo tapos na tayo maglaro ng apat na laro lang tayo. Sakto lang, hindi masyadong pagod. Safe na safe lang. So, pag uwi natin, pahinga konti. May mga iniwanan pa ako dong mga dayo sa court, mga taga Parañaque. Hanggang 10 naman yung reservation, it's 9:30 pa lang. Since 9:30 pa lang, maglalaro pa daw sila. Yung laro pa 3v3 pa daw sila. Binilinan ko na lang na yung mga kalat nila, pakiligpit, at saka make sure na walang maiiwanan na gamit kasi hindi na medyo nakakabalik yung mga naiiwanang gamit eh. Like the last time, nakaiwan dyan sila, yung mga kalaro ko, ng isang plastic na jersey, parang basketball jersey na puro bago. So 10 piraso ata yun ay nakuha pa namin kahit mga 1 linggo na nakalipas. Swerte, luckily nakuha pa namin. Pero itong recent lang may naiwanang sapatos ata, Kobe, hindi na nakabalik. So hindi ko alam, mahirap magsalita. Binalikan ko sa lost and found, wala akong nakuha. Pero dapat yun, usual pag may mga ganun, dapat nakukuha pa yun sa lost and found. Kaya wala eh, ganun talaga eh. Hindi nila sinurrender. Kaya wala, sayang yung sapatos. Kaya
sinabihan ko rin sila, yung mga dumadayo dito, yung mga pumupunta dito, na maging cautious sila or extra careful sila pagdating sa mga gamit-gamit nila. Ang double check sila para walang maiwanan, di ba? Nasa sa kanila na yun kasi wala iba din talaga, minsan walang pake na rin mga hindi hindi masinop sa gamit, alam niyo na yun, ibig sabihin nun, di ba? Kasalanan nila yun, di ba? Pagka may mga naiiwanan naman, mabilis naman akong kausap. Pag mga may naiiwanan naman dyan, mabilis naman ako kausap na, Seb, merong naiwanan dyan, ganito, ganyan, jersey, ganito, ganitong kulay, ganitong bola, ganitong klase, sapatos, ganitong kulay, ganito, lagay sa ganitong bag. Binabalikan ko naman kaagad yung kilala na nga ako nung custodian nung lost and found Ano sir, may naiwanan ka na naman. Oo, pasensya na po. Bilang ganun, thank you ka rin kasi hindi nila pinag-interesan yung gamit mo, di ba? Oh yes, trabaho nila yun, pero alam mo na, magpasalamat ka pa rin at kumbaga concern sila sa gamit mo at hindi nila pinag-interest. Ewan ko, mahirap kasi hindi siguro ang nakakakuha homeowner siguro, pwedeng ganun, kaya hindi na napabalik, nakalimutan na. Marami, mahirap talaga, baka maintenance or pwede rin napag-interesan na, baka pwedeng ganun din, di ba? Dami rin namin, mga rin kami, 2 set kami, 19.